Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Mas nagiging malinaw na nga sa taong bayan ang kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Alias Dondon, primary witness ay isiniwalat na ang 2 congressmen at isang senador na di umano'y sangkot sa isabong at konektado din kay Atong Ang at sa pagkawala ng mga sabongero. Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto na itinuturing ngayon ng mga mastermind na itinuturo ni alias Dondon ay di umano'y hindi na mahagilap. Pinangangambahan na nga sa ngayon na umalis na sila sa bansa. Kinasuhan na din sila at itinuturing ng mga suspect sa ngayon. Mga buto ng mga nawawalang sabongero ay maaaring marirecover pa sa ilalim ng Taal Lake. At ito ngayon ang isa sa gawang operasyon ng Philippine Coast Guard at PNP. Senator Bato ay nangangamba na sa ngayon sa maaaring kalalabasan ng investigasyon. Makalipas ang mahigit 4 na taon, ngayon pa lamang naglakas loob si alias Dondon o kilala na si Patidungan na isiwalat ang ginawa sa mga missing sabongero na mahigit 100 ang bilang. Isang malaking misteryo na gumimbal sa buong bansa. Aniya, si ang utak sa kanilang pagkawala. Sangkot din di umano ang aktres na di umano'y karelasyon ni Ang. Merong mga opisyal na matataas na mga opisyal sa bansa ang di umano'y protector dito. So paano po ang gagawin Ako namin? ngayon ang sinungaling. Hindi Na po. akong kausap mismo ni Presidente na sinabihan ko niya, sige. Ako ngayon ang sinungaling. You're making Hindi. this, ibig sabihin, Secretary Villaldia would like to make me appear na being the chairman of this committee at personally nakiusap nagsabi kay Presidente, ako ngayon ang sinungaling. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa inyo. Okay. Pero yun po ang sinabi ko kasi kami naman po, hindi po kami pwedeng, dahil ordinaryong empleyado lang ho kami, wala naman ho kaming powers eh. Kaya ho kailangan Ma'am, you're the chairman of PAGCOR, hindi ka ordinaryong empleyado po. Oh. Chairman ka ng PAGCOR. Pero You have the responsibility over PAGCOR. kung, Okay, you are regulating agency as you have been claiming before. You regulate isabong, maraming dahilan. Alam mo, we have given you the best. Ihalin tulad natin ang situation natin dito ngayon sa isang basketball game. We have given you the solid assist. Itong resolution permado unanimously ng 24 na senador. Very solid assist yan. Now, the ball is in your hands. It's up for you to make the winning 3-point shot for the Filipino people, or you will dribble the time away hanggang mag-adjourn itong 18th Congress, or you throw the ball out of bounds para the opposing team can have the ball position. So the ball is in your hands, ma'am. Nandiyan na po sa inyo yan. Ako, kahit na sabihin kong I am under, if I have a if I am in your shoes, if I were in your shoes, sabihin mo na, sinabi na nga ni Senator Grace po na you can have your own discretion. Although, kailangan pa ninyo ng clearance galing from the President. Pero, sa bigat ng sitwasyon na ito, 34 katao ang missing hanggang ngayon. Siguro ako, kung ako sa iyo, ma'am, pupuntan ako kay Pangulong Presidente. Kay Presidente Duterte, sabi ko, sir, mabigat po ito na problema. Pwede pang ako na mismo makiusap sa iyo na isuspend natin ito. sir, nung pong na-receive ko ang inyong resolution, at the same in 2 hours time, nagkaroon na po kami ng sulat referring. At tinanong ko po talaga sa Executive Secretary, Sir, pumayag po ba talaga ang Presidente na isuspended ang operations according to the news reports? Ang sabi, at kung sinabi lang po sa amin ni ES yun, isususpende po namin. Kaya lang po, ang sabi po ni ES, ni Executive Secretary, tinanong po si Presidente Jan Andrea, ang sabi niya, wala siyang sinasabing ganoon. So paano po ang gagawin Ako namin? ngayon ang sinungaling. Hindi Na pa. akong kausap mismo ni Presidente na sinabihan ko niya, sige. Ako ngayon ang sinungaling. You're making Hindi. this, ibig sabihin, Secretary Villaldia would like to make me appear na being the chairman of this committee at personally nakiusap nagsabi kay Presidente, ako ngayon ang sinungaling. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa inyo. Okay. Pero yun po ang sinabi ko kasi kami naman po,
Hindi po kami pwedeng, dahil ordinaryong empleyado lang ho kami, wala naman ho kaming powers eh. Kaya ho kailangan Ma'am, you're the chairman of PAGCOR, hindi ka ordinaryong empleyado po. Oo. Chairman ka ng PAGCOR. Pero You have the responsibility over PAGCOR. Kung- Okay, you are regulating agency as you have been claiming before. You regulate isabong. Kayo nag-regulate ng isabong. Ah. Kaya ang problema nandito ngayon sa isabong, so we are expecting also that gawin rin niyo yung papel. kung pong babasahin ninyo yung DOJ opinion, yung isabong po, dinivide po talaga yan ng dalawa. Yun pong sabong, traditional sabong, na full ang jurisdiction ng LGU kung saan naggagawa ang laro. Yung Na-explain na yan ng yung representative last time. This committee is fully aware of that mechanics, ang isabong. So alam na po namin yan. So, Ang maybe sa amin lang therefore- is yung corresponding action ninyo to our Senate sir, resolution. they therefore say that now you are not only urging PAGCOR, but you are commanding PAGCOR to suspend. No, Kasi- paano kami magkukuman sa inyo? We are, kasi you are under the executive branch of government. We are here in the Yes nga po Congress is, we are co-equal branch of government. because there's a difference between urging and ordering us. When you say urging, sinasabi nyo discretion namin. Pag po discretion namin, ang laki po ng sagutin namin sa COA at sa korte. Kaya nga sinasabi ko pag may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kailangan pag-isipang mabuti lahat ng desisyon. Yun lang po, ma'am. Yun lang po ang sa amin. Yun lang po sa amin. Sana gawan nyo ng action yan. Kasi alam nyo, pag meron pang mawawalang tao dito, dahil sa isabong, I don't know, how can we face the people? Kung bakit may nawawala na naman dahil sa isabong. Kung Yun lang po sa akin, ma'am. Kung pong may mawawala pa, siguro po dapat managot na talaga ang law enforcement agency dahil sila po... Ayun na, pinapasa na natin yung problema. Pinapasa mo na naman sa law enforcement agency. Kayo nga ang may primary jurisdiction over isabong. Ngayon, ayaw niyo i-suspend. Kung may mawala na naman tao, ipasa sa law enforcement. So, pasahan na tayo dito ngayon ng Sino po passing the buck. investigat manghuhuli? Kami po. Hindi nga kayo naguhuli, but you are the one regulating. Paano sila magkapag-operate kung wala silang license to operate galing sa inyo? Kayo ang nagbibigay. Mr. Chairman, Yes, go ahead, Senator Rizal. Go ahead. please. The sense of the Senate is to strongly urge the PAGCOR to act, to suspend. Suspend ang sinabi, hindi recall or rescind, suspend. Ang dahilan, baka may mga sumingaw pag nangyari yon. Sapagkat yung enforcement agency, hindi lang hirap, may kabagalan. Dahil April pa lang isang taon yung unang mga problema Ganun po yung sitwasyon. Ngayon ang sinasabi ninyo, bottom line, ayaw nyo. Hindi Diba? po sa ayaw. Hindi, may dahilan kayo kung bakit hindi pwede. Therefore, ayaw nyo. Yun lang yun The position of the Senate is strongly urge you na mag-isama kayo sa investigation, suspend nyo muna, tingnan nyo, may mga sisingaw dyan. Ganun yung sinasabi namin. Ganun kasimple na panali. Ang sinasabi nyo, ayaw nyo. Yun na yun. So, Mr. Chairman, Hindi po namin ayaw suspendihin. Kailangan lang po talaga namin ng konting proteksyon mula kay Presidente. Kasi nga po, hindi namin kayang sagutin yung gagawin ng COA at yung mga kasong pwedeng ikaso sa amin. Kasi po malaking kawalan nga ng pera, loss of revenue, may mga auditing rules po dyan at may mga contractual obligations kami. Pag po sinabi sa amin ni Presidente, sige, at least po meron kami proteksyon. Okay, ma'am. We get your point. Po namin Mr. mapapayagan lahat. Mr. President. Naintindihan namin kayo, ma'am. Salamat po sa pag-explain. Alam ko kung nahirapan ka dyan sa situation na yan. We get your point. Senator po, you have the floor. Baka lang makatulong ito sa chairman ng PAGCOR. Ako rin po ay naging chairman ng isang ahensya noon. Ito ay MTRCB. Ngayon, meron po talagang kapangyarihan yung MTRCB. Pag nakikita namin nagkaroon ng violation ng isang network,
hindi na namin hinihintay na magkaroon ng go signal ang Malacanang sapagkat ito po ay isang presidential decree na nagsasabi na yung opinion namin, kung sa tingin namin ay nakakasama sa mga nanonood, pwede namin kaagad suspindihin. Tama yung sinabi ni Senator Soto. Hindi na kailangan dumaan pa sa proseso. Kaya nga, on the one hand, Ms. Domingo, sinasabi ninyo that the President recognizes your power. On the other hand, sinasabi ninyo, kailangan pa namin hintayin yung sinasabi ng Presidente. So, yung gusto ko lang pong balikan kasi itong binabanggit ninyo na 600 million per month revenue and about 7 billion pesos per year. Saan po napupunta yung pera na yan? Ang kalahati po niya napupunta sa National Treasury directly at yung iba po napupunta sa PSC. Meron pong mandatory contribution sa PAGCOR na 70% po ng aming income ay napupunta ulit sa gobyerno. Okay. So ito po ay natanggap naman ng, kung yung last year sabi niyo 400 billion, no? Ito ay natatanggap mismo ng Treasury. Remitted po yan every month. At Okay. under auditing po yan. Alam nyo, itong sinasabi nating suspindihin, meron din po kasing magiging leksyon ito sa mga nabigyan ng prangkisa. Pag nakita nila na pag umaabuso na ang kanilang operasyon, na maaaring suspindihin sila, kaya mag-iingat yan sa mga darating na panahon na huwag magkaroon ng ganitong uri ng pamamalakad sa kanila. Ito'y leksyon rin kasi, di ba? So, anyway, Mr. Chairman, at the proper time, I will ponder more questions. I think the minority leader has something to add. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Grace Po po. ang sinasabi na ni Senator Grace po. At pagkatapos po nitong hearing na to, pupunta Yes, po ma'am. Sandali lang, ma'am. I will recognize you later. I will recognize you later, ma'am, please. Say, ma'am, go ahead. Minority Leader, mamaya I will get back to you. Tapusin mo natin si Ma'am Pagkatapos po Andrea ng Domingo. hearing na to, sir, pupunta po ako sa Malacanang. At the very least, I will meet with the Executive Secretary para alam ko na po kung ano rin ang sense ni Presidente. At pag po sinabi ni Presidente na suspendihin at magkakaroon na ako ng at least protection mula dun sa... Magre-retire na po kasi ako Ayoko pong magkautang ng bilyon-bilyon. Kaya Manila Arena, Six-Tag Derby. Ngayon po, nung dumating po kami ng Manila Arena, alas 4 po ng madaling araw. Sandali. Huwag ka nang matakot. Papasok ka naman namin sa Witness Protection Program. Apo. Tanggalin mo na yung kuwan mo. Yes, sir. Tanggalin mo yung kuwan mo hindi marinig. Hindi maklaro yung pagsasalita mo. Hindi yung mas mo, mas. Yan. Okay. Sandali. Bakit ka nga dito na isama? Tanggalin mo. Kaya hindi ka marinig. Yan. Okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pangyayari ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po ako sa isang entry name na Mac JJ po. Mac? Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po, may entry po kami sa Santa Ana, Manila, Santa Ana Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga victim po sa Manila Arena. Sandali. Sabihin mo muna pangalan mo. Pangalan mo. Ako po si Denmark Sinpuego, Edad. 23 years old po. Taga saan? Taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Okay. Sige, Ay. tuloy mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, Mac JJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ako ng smoke area, mayroon pong pagbalik ko po ng cock house, mayroon pong 8 security na nandun na po, nadatnang ko po ron sa babalang po ng cock house namin. Ang cock Ano house po nalaman na security? mga naka-itim na jacket po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID.
Ngayon po, Ano, first time mo yun pumunta sa Manila Arena? bali second time na po. Second time. Apo. Yung ibang arena, nakapunta ka na? Apo, sir. Saan ka ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa, Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, mga hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So, maraming beses. Apo. So itong gwardiya na ito, familiar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon. Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin doon sa Santa Cruz. Sa Manila Arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa sa Laguna. Apo. Sige, tuloy mo. Ngayon po, doon po nung may entry po ako ng Manila Arena, MacJJ po ang entry name namin. Pagpunta ko po ng Cock House, meron na pong 8 security na nandun na po sa may tapat lang ng Cock House namin yung iba po, nandun po sa loob ng Cock House ng victim. Ngayon po, ang victim po ron, ay yung nasa loob po ng Cock House ng mga security ay yung tinatawag po nila ng chief. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo. Apo. Dito, andito ngayon, makilala mo? Meron dito? Chief? Pwede pong pakitanggal yung mask. Ha? Mask po nila. Mas? Tatanggalin po. Oo, pag-ipan. Wala naman tayo tinatago dito eh. Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban mo, shades mo, ano? Yes, sir. Ha? Sino? Julie Patidongan po. Julie Patindungan. Yes po. Siya yung natawag na chief. Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutusan po niya na bali po ang tawag po kasi nung isang inutusan niya, chief po. Chief po yung tawag. Bali yung may katabi po siya na inutusan niya. Yung inutusan niya po, ang tawag dun sa sinabihan, chief po. Chief. Apo. Bali po, Ang tingin mo, gwardiya, pulis. Bakit chief ang tawag? hindi ko po alam kung Okay. ano kasi po nakaitim na jacket po sila eh. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nagtaka po ako bakit marami pong security ron sa Cock House 33G. Kasi po, 32 po kami, 33 po yung Cock House nung biktima. Magkatabi lang po kami halos. Ngayon po, may sa 8 pong security na umakyat dun sa Cock House. 4 po yung pumasok dun sa loob ng Cock House ng biktima. Andun po yung tinatawag po nilang chief. Ngayon po, yung mga tao po ron sa loob ng Cock House, dinatnan po nila, naglilimber ng panlaban nilang manok. Maya-maya po, kinuha na po yung mga tao. Ito pong, si Velasco, lumabas po. Bali po, nung lumabas po si Velasco, hinarang niya po. Sinong siya? Si Patidongan po. Hinarang niya. Opo. Saan palabas? Saan papunta? Palabas po sa Cock House nila kasi po natatakot po siguro yung tao. Kaya po lumabas. Ang masaklap po. Velasco. Apo. Kumsek, ito bang Velasco kasama doon sa nawawalang anim? Biktima yan? Okay. Kasama doon sa anim yung Velasco. Sige, sige. Apo, sir. Maya-maya po, binaba na po nila yung tao. Ang unang-una pong nakuha, si Rondel Cristorum, si Gomez, tapos si Velasco. Tapos po yung Marlon Bakay, dito po sa hallway nakuha ng Manila Arena. Saan nakuha? Sa hallway po ng Manila Hallway. Arena, papunta pong Cock House nila. Okay. Hindi na po nakarating ng Cock House si Marlon kasi po may humarang na rin po sa kanilang isang security. Binaba na po siya, tapos kinuha lang po yung dala-dala niyang Would you manok. say binaba? Saan binaba? Binaba na po ng basement, Basement ng Manila Arena po. Manila Arena. Apo. Okay. Kasi po nandun po kami sa pinakang taas po na Cock House Okay. sa 32G po. Ngayon po binaba pa po sila ng basement. Ngayon po nung
nakuha po yung 4 na tao. Naiwan po si Mark Carlos Zabala, tapos si Patidongan po doon sa taas na nagbantay doon sa cockhouse ng biktima habang ibinababa po yung mga biktima. Okay. Di siguro po nung mga 1 minuto ang nakalipas, sumunod po ako doon sa mga ibinababang tao kasi po kilala ko po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po ron sa may basement, tiningnan ko po kung saan dadalhin yung mga tao. Meron pong nakaabang na isang van. May nakaabang puro na isang van na pinagsakyan ng mga biktima. Ang nawawala po sa Manila Arena, si James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Roel Gomez, and Jean-Claude Inonog. Yung 4 po sa 6 pong nawawala sa Manila Arena, ang nakita ko po, naaktuhan ko po na nakuha, 4 lang po. Pero po yung 2, si James Bakay, si Jean-Claude Inonog, nakita ko na lang po, sinasakay na po sa van. Ma-describe mo yung van na sinakyan nila? Yung light gray po na van. Light gray na van. Apo. Tapos, ano nangyari? Nung umakyat na po ako ng cockhouse, bali nung maisakay sila, hindi ko na po bumalik na po ako ng cockhouse, medyo nagtagal-tagal lang po ako. Kasi nga po, alam ko pa mo, may security pa po sa taas. Maya-maya po, mayroon pa pong dumating na mga security na nagbaba ng gamit. Yun nga po si Consolacion, si Virgilio, tapos si Materiano. Matiliano, mukhang dito yung last meeting ah. Last po. Matiliano. Apo. Ano pa? Sino pang iba? Si Consolacion, Matiliano, Bayog, tapos si Bayog. O, andito rin yung Bayog. Zabala po. Andito ba si Atty. Santos? Atty. Akala ko papuntahin natin dito yung mga tao na yon. The president of Lucky 8 Starquest. Bakit wala sila? In the meantime, Mr. Chairman, I take Yes, sir. note of the presence of Attorney Raymond Fortun. I would just like to find out if he's here as a resource person or as a counsel, just for clarification. Attorney Raymond Fortun. Atty. Raymond Porton? Good morning. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Mr. Senator. Yes, sir. I'm here merely as a assisting counsel. Not As a counsel. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Mr. Chair, Yes, Attorney. yes, to answer your query, during the last hearing, we were able to present Virgilio Bayog, Roberto Matiliano, and Mark Carlos Zabala. Mr. Chairman, they were here during the last hearing. Yes, and but this committee was able for this hearing, we also sent you subpoena for these people to be here. Unfortunately, these people are not present today, Mr. Chairman. Why? They would be submitting their medical certificate. Medical because- agad, hindi pa. May sakit pala. They are indisposed, Mr. Chairman, as Ano? well as other security personnel we were already able to furnish the committee secretary copies of their medical certificate or antigen. Anong laman ng medical certificate, attorney? Mr. Chairman, Anong laman ng medical certificate? that they are not fit to appear and Wow. be present today's proceeding, Mr. Chairman. Kalalaki na katawan nun dito, siga pa nga yung isa nagsalita dito eh. Tapos may sakit na pala ngayon. Yes, Mr. Chairman. Actually, Mr. Chairman, we are just complying with the protocol of this honorable committee, Mr. Chairman. That Positive? Positive ba? Positive? there are as to the other personnel, we already submitted their antigen results, and some of them were yielded positive, Mr. Chairman. Positive. Pwede ba natin ipa-swab para malaman kung positive yun? So far as the committee secretariat is concerned, wala daw silang na-receive
na medical certificate certifying na positive sila. We submitted earlier, Mr. Chairman. Meron? Nagpositive silang lahat? We are just checking, Mr. Chairman. Ha? Siya again, attorney? We are just checking if it was already submitted to the committee secretary. Okay, sige lang. Thank you. Papulapin natin yan mamaya. Please, continue. Alias RV. Nung naisakay na po yung mga tao ron sa van, meron pong umakyat na 5 security na si Virgilio, Materiano, si Consolacion. Sandali lang. Paano mo nalaman ang mga pangalan nito? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po ron sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yun po yung pinicturan ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron pong picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Gamit. Opo. Yung mga, Nakita mo. opo. Anong ginawa nila? I-klaruhin mo. Paano yung ginawa? Pagdating po nila, Magpalabas ng ng mini cockpit or studio. Ang tawag dito studio. At pinapayagan namin kayong magpasugal sa territory, within the territory ng online, by air or by land. Ibig sabihin nun, pwede tayong gumamit ng online na telepono. At pwede tayong tumaya sa betting station na may ticket. Ang betting station na may ticket, bawal pa dahil may mga, nung time na yan, bawal pa. Dahil may mga COVID nga, bawal yung mga walk-in, bawal yan. So doon kami nag-start, yung tinatanong ni Senator Tolentino, bakit nakapagsimula ang laki? Noong time nung panahon ng COVID, nagsimula kami July 15. Kung kukumpletuhin ko rin itong kwento to para makita niyo yung conspiracy. Kung bakit, kung sino ang mga involved dito. Huwag nyo kami i-condemn na guilty kami dyan sa mga nawawala. Dahil, sasabihin ko rin kung bakit. May isang nawawala dyan eh. For the record, I'll just cut you short. For the record, this committee is not condemning you for the disappearance of the 34 people. Hindi I'm po namin sorry. kayo kinukondem. So, please continue your explanation. Bakit laking sa lakit, binibintang yan? Bakit